black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah. Okay, good day. At ito ang Pisay to Skies Crew Podcast. Kamusta mga buhay-buhay nyo? Anyways. Pakilala muna tayo. No? Pakilala muna tayo. Simulan natin kay Jetang. Ako si Tangs, model ng Pisay. Good day, ako si Janus Setes. Ako si Mac, plan setter ng Pisay. At ikaw tol. Yo, Two-Face Tol, shooter ng Pisay. Yo, ako si Rara, isa sa malupit ng Two Skies. Yo, ako si Kimstar, guest ako dito sa PS2 Sky podcast at round owner ng Huskers Formula. At nga pala, shoutout kay Kuya Kim. Huskers Formula tol, sundan nyo yan. Kuya Kim. Anyways tol, kamusta ang mga ganap-ganap natin na matagal-tagal din tayo hindi nagkita eh, no? Yeah. Anong pinagagawa nyo na ito mga karaan tol? Kayo magsisimula, kanino magsisimula? Sa'yo, tama. Ano pinagagawa mo? Nagagawa ko ngayon month. Baga ginusto ko na ito. Yun, celebrity ng Pasko. Solid din. Ano pa pinagagawa mo doon tol? Baga ngayon lang din ako nun eh. Baga, market lang din. Push lang din ang sigaw. Sa mga gusto kumuha nun. Hindi ang lahat. Promote pa, nagpromote pa. Live na nun. Tama yun. Sige, shit lang yan. Pinagagawa ko naman ngayon ng last November, December. Wala eh, puro ano lang. Gumala ng gumala. Oo, trim lang nakikita ko si Kuya Janus. Sana umabot. Rin yun eh. Doon sa Pinas, di ba? Gumala ng gumala. Yun lang. Okay din yung trip niya, no, tol. Mga trip na di mababayaran ng pera yun. So, experience yun eh. Trip. Yan Talaga trip. literal na trip. Yun, pagka nakaukit na yun eh. Ukit sa buhay mo yun. Anyways, ako si trip ko na itong mga nakaraan. Noong December kasi wala ako dito noong December 26 no? Oo, 26. Wala na ako dito natin yun eh. Nasa Pablo kasi ako noon to. Ano po doon niya. Ayun, ano lang. Family, tsaka nagtayo ako doon ng doon, nilipat ko na yung pamilya ko sa sa dito. Sariling spot ba? Tapos tayo kami ng doon, mga Okay. maging na-income, gano'n. Tapos basta may mga small asset pa rin ako na nag-shop doon. Yun lang akin. Tsaka nagano ako doon, trip tol. Mga doon tol. Mga falls. Kasi lang doon tol, walking distance lang yung mga doon. Tag doon. Yung mga spot. ganun, falls. Walking distance lang doon. Max, sinubukan mo rin ikalat yung brand mo doon? Or pakilala, gano'n? Hindi eh, Kuya Kim. Tsaka parang hindi ko siya ganun i-push eh. Parang hindi ko na para i-show pa. Parang organic lang na kumala to. Kung puputok na lang, puputok. Parang wala ka rin namang pake kung sasabihin ko eh. Wala rin namang pake tao. Ito lang, sasabihin ko eh. Pagka nag-a-attract ka, hindi ka nag-chase. Tinitis mo, tol. Tinitis mo. Ikaw, tol. Tangina to, tol. Nagpaulan to ng mixtape eh, no? Tol, anong pinagagawa mo ngayon? Simula nung December hanggang ngayon, tol, puro music yung ina-explore ko yung music. Tapos kinakaba ko siya kung paano magiging tama, kung paano siya magagamit talaga, di ba? Ano ba? Itong mga trip ko na nakaraan, kumbaga masasabi ko siyang off-cam kasi puro trip ko talaga eh. Hindi talaga ako kumbaga yung mismo trip ko. Hindi eh, pag family trip, oo. Pero pag yung mismo trip, hindi eh, off-cam ako. Ito, nababaliwa kami na ito, hindi dyan na sinasabi kanina. Ewan ko, basta ito lagi niya ako kasama. Ikaw mo, nasa ghetto kami ha, huwag kayong
magtataka kayo kung bakit maingay o ano. Basta nandito kami sa place namin. Ayun, represent kami dito eh. Hindi nyo naman kami mapipigilan eh, di ba? Kahit ano naman gawin nyo sa amin, hindi nyo kami mapipigilan. Life is yours, di ba? Darating ang araw. Darating ang araw, wala na kami sa ghetto. Oo, wala na kami sa ghetto. Ito, pumasok ko na yun. Ikaw, Rap, may gagawa mo? Oo, yeah. Yung pinagagawa ko solid tol, madaming mga dumating, madaming solid na mga nangyari. Madaming solid na problema, solid na tropang Experience, dumating, no? solid na experience. Oh, pare. yeah. Lalo ng mga nakaraang buwan, tol. Last year talaga, no? Tumatrat din sa music, sa pera, sa knowledge, tol. Huwag lang sa basta-bastang bagay, tol. Huwag lang sa pera, kailangan din natin ng swag, kailangan din natin ng experience, kailangan din natin ng Totoo, tol, pare, ano, minsan, tol. kailangan mo maanak yung mga ganun Oo, eh. pre, dahil hindi na mga inaanak natin, hindi yung mga nabibili ng pera Yup. para ano, Maganda, tol. rare yung mga Talaga, na-achieve ano, natin. Sa ngayon, tol, kagaling, ano eh, no? Ngayon kasi, ano eh, parang, yung iba, tol, nakatutok lang sa ano eh, no? Sa packet ko. Hindi na nakikita yung ano ba? Sa foundation ba? Ito ya, para One time nga, di ba, ito, sa ni Tropa, di ba, nagsabi. Tol, ano, tag doon. Na ano yung post namin na sabog, boom siya na post natin. Sabi niya, di ba, tag doon. Ang tag doon, tol, naban, di ba? Naban siya, na-copyright, gano'n. Okay lang yan, tol, baga, okay lang yan. Foundation naman ang binubuo namin eh. Ano naman kung ano naman kung ano. Pirara nga, nalilit eh. Oo nga, kaya. Putok na putok yun eh, di ba? Magreklamo ako na magreklamo. Hindi Pero- nagsimula na ulit eh. Yun nga, usapang ano tayo. Pagkas ni Kuya kayong tol, usapang foundation tayo. Yo, ako, Naging trip mo ano pa rin ako, alam niyo naman, air the hustle lang din. Tapos, pero syempre, kailangan nang inaalagaan din natin yung katawan natin. Oo, yeah. Hindi lang tayo puro pera. Tama This week, no? yan. Nakikita ka, nagja-jogging na si Uyo. This week, ano ka ngayon eh, no Kuya kayong tag doon? Crap. Jogging. Maganda manage mo ngayon sa time mo ngayon, ano? Bumalik ako sa ano eh, sa umagang gumising. Bumalik ako, binalik ko dun eh. Pero ano, tuloy-tuloy ko pa naman siyang gagawin. Basta, yun, disiplina kasi tawag natin dun eh. Hindi lang yun basta parang Motivation. gusto mo lang eh. Disiplina yung tawag doon. Balance kasi pag gano'n eh. Saka iba yung function eh, no? Oo, pag productive ka. Iba talaga pagbigay na antok. Pag productive. Ano ka? Mabilis ka mag-isip. Saka yung, Mabilis ka sharp makakapag-isip. yung isip mo, madali kang makapagplano. Sa mga decision. Subconsciously nga, parang hindi mo alam. Minsan nga di mo talaga napapansin eh, na productive, na ano ka na pag dito nakukuha mo yung momentum mo dahil nga ano, yun nga, hindi mo alam, nagagawa mo na ng paraan yung mga bagay-bagay na dapat sa araw na to para. Dahil nga doon sa ano, magandang ano nga yun, magandang unang pasok ng araw eh, magandang pambira mo, no? Routine mo na umaga. Napapansin mo na lang, uusad ka na pala. Buong maghapon, hindi mo papansin ano talaga. Na nadi-delivered mo ng ayos lahat ng gawain. Hindi siya magulat ka na ano, iba na pala yung ginagawa mo. Ganon. Yung tulad nung sinasabi ko nga nakaraan na, pagkatang ina, hindi naman, ay, bawal pa rin tayo Safe lang yan, safe lang yan, tol, wala yun. Sorry. Safe lang yun. Kumbaga nung mga nakaraan, lagi kong iniisip na ano, sinasabi ko yun, di ba? Nakakagulat din kasi hindi ko itong mga to, hindi ko ito magawa-gawa dati kahit alam ko yung kaya ko. Gagano ko siya. Kumbaga, ang nagiging tingin ko sa sarili ko nung una, kaya ko siyang gawin, pero parang hindi ko maramdaman. Kaya sa, nung ginagawa ko siya, ginagawa ko na lang siya. Hindi ko na alam kung bakit ko na siya ginagawa nung walang dahilan. Gano'n, napunta na ako sa gano'n na, tayo, nagtutuloy-tuloy na ako, parang gano'n. Tapos di ko na rin maiwasan kumbaga yung parang sakali mang wala akong magalaw na ano na something na hindi ko Kaka-upgrade. Oo, kaka-upgrade o kaya makikitungo sa ibang tao. Ng gano'n. Kasi yun yung inaanda ko talaga yes, ano, sa pakipag-socialize ko, yeah. Ayun yung inaanda Pakipag-network. ko, yeah, oh. Yung minamagnet ko talaga yung paano ko sila paano ko makukuha yung network nila na, sige,
paano yan? Paano ba yan? Ganito ganyan. Basta magkaroon ako ng idea. Pwede ko siya matrain sa sarili kong hawak, gano'n. Kaya ko siya ginagawa. Ayun. Hindi siya kumakalat na lang kumakalat. Hindi ko na rin namamalayan na ang bilis ka naman gumawa ng decision making. Bilis na ako sumulba ng problema ko. Ganon. So, kumbaga yung mga problema ko ngayon na ito last year, para sa akin, hindi ko na problema eh. Kahit nandito pa rin talaga siya sa akin. Kumbaga, hindi ko na lang siya nararamdaman. Gawa ng mas okay na sa problema, binibisi ko yung sarili ko sa ginagawa ko yung way. Kasi iniisip ko yung problema. Yan. Pero nangyayari sa akin yun. Kaya ang number one tip, Ta. sabi ng panatiling pagod ang katawan at Oh, yeah, ayun. Magpahinga rin kayo. Oh. Totoo. Pwede kayo pwede kayo magpahinga. Sabihin natin tulog ka na isang araw, huwag kang lumabas, di ba? Yun, tapos kinabukasan, bawi. Ayun, yun lang gagawin mo dun eh. Totoo. Anyways, to, nasabihin ko ba? Yan. Tingin ko, may rason dyan eh, ba't tayo nagsama-sama eh. Hala. Wala. Ano na lang yan, tol? Actually, tol, may tanong yan mamaya. May tanong dyan. Hindi, para sa akin, Oo, ganda yun. hindi tayo magsulo lahat eh. Oo. May rason, ba't tayo pinagsama-sama? Di ba, oo, may kanya-kanya mahilig tayo magsulo eh, di ba? Para mas malakas yung pwersa, pre. Ayun nga, sabi Para niya, mas malakas yung pwersa. Tol, ayun nga yung sinabi ni Kuya. Pag ano, yun na yun. Yun, kaya sa tingin ko, kaya tayo pinagsama-sama. Or, hindi, totoo kayo naman, magkakasama na kayo. Ako, ano lang. Siguro, nilapit lang din tayong isa't isa para maging mas malakas yung pwersa natin sa ano. Combination niya. Kumbaga na ano lang tayo. Yung energy na ano sa atin. Connect Connect sa atin. Connect yung energy natin. Yun nga yung yeah. Yung laro nga na tinatawag kong parang siya, tayo dito. Para siyang, kung ano yung pinaparating mo sa universe ng sarili mo. Makukunik mo rin yung parang ganun na version mo, pero nasa ibang tao naman. Ganun na. Merong mas magaling, merong hindi mas magaling sa'yo. Parang ganun. Na nagsacycle lang talaga yung sa buhay na ganun lang talaga kasi ito ka eh. Kumbaga, ito yung style mo, ganito yung ugali mo, ganyan yung thinking mo. So, makukunik mo yung mga taong parang ganun din, katulad din. Ganun. Eh ngayon yung nilalaro mo yung mga Kaya, utak ko. ilalapit ka talaga ng universe sa same energy at same vibe. Oo, yeah, yun. Sa energy, nagmamatter talaga sa energy yun. Kumbaga, doon nakukuha lahat eh. Ngayon, pag nag-connect yung energy mo, kumari, dalawa kayo, nag-connect yung energy mo. Makikita kayong dalawa na same energy kayo. Eh di makakakot niyo yung katulad yun na kahit di nagsasalita. Malalapit sa inyo yun. Ganun. Yung nagiging ikot na, nagiging magnet talaga siya ng life. Yeah. Sitang. Si Tang, may sasabihin, Tol! Yeah. Tang, may sasabihin, no? Exalita din. Kumbaga ganun nga. Diba, sa taas ng energy natin nung simula pa tayo dito. Na-connect tayo. Gagawin din yan. Ayun yung mga panahon na kumakagat kami. Kinikilig ka. Hindi Kinikilig ka naman. naman yan. Pero mahal mo si Papa. Ayan, si Tang, 106. Nga pala, anyways, sumagot ka na rin lang naman eh. Yan. Anong nag-gain, nakuha mo dito sa crew natin? Kumbaga, ano yung mga magandang nangyari mula nung pumasok ka dito? Minsan kasi ito, pansin ko lang, may mga tao kasi na na may mga, kala nila walang nangyayari. Na porke walang, kala kasi nila about lahat sa pera. Hindi sila sumasama dun sa isang crew kasi wala naman sila nakukuha dun. Pero subconsciously, may nakukuha naman sila eh. Hindi lang nila nakikita. Mas mahalaga pa sa pera. Yun yung status. At ano pa ba? Knowledge. Knowledge. Kasama mo yung mga yun. Skills. Oo, yun. Wisdom. Knowledge mo, wisdom mo. Mga pamamaraan mo kasi nga na-absorb sa kanila. Mga ganung eh karamihan to, hindi na napapansin yun. Gusto nila, tumitake lang sila. Tumitake. Hindi, ayaw nilang i-take yung mga hindi natitake basta-basta. Parang tama. Tinitake nila yung mga madali lang. Yung mga i-take. nakahawakan ba? Oo. Meron kasing tao rin na Anyways,
Sagutin ni Chitang. Tol, yun. Yung tanong ngayon, Tol. Ano yung mga maganda nangyari sa'yo, Tol? Baga, sa sarili mo, itong pumasok ka na dito sa mundo ng ano ba? Internet. Baga ano na eh, nakakanasan ko yung hindi nakakanasan ng mga kaibigan ko. Edad ko Tama na yan, sa okay. iba-iba na nakakanasan ko eh. Baga, mga trip din niya. Talagang solid yung mga giging lifestyle. Daan pa ako. Ito ang sinasabi ko sa kanya, yan, sabi ko, masyado kang binabaliw sa sarili mo. Tignan mo nga lahat ng kaedad mo kung ganyan, tanga-tanga ka eh, no? Ginanong ko siya nakaraan, sabi ko, ang dami mong iniisip, ayaw mong isipin kung paano mo lang gagawin yung gusto mong gawin eh. Ayaw yung ganun sa kanya, alam mo, pinuproblema siya nun eh, nakaraan eh. Kumbaga ano lang din kasi, parang mag-isa na nga lang kasi ako dun sa apartment. Kumbaga, hindi ako sanay na ano, kung wala kumikilos sa akin. Parang doon ako na Tuloy. parang kailangan ko na talagang pumalong ng mag-isa. Yun. Kada gising, asikaso. Mag-iinit ako ako. Ako din mag-asikaso na ano, kakainin ko. Ganon. Pero ano ka niya, Tol? Ikaw, kailangan mo rin kasi yung maliliit na bagay na yun eh, di ba? Baga, ayun yung nabibig ka niyan asaman eh, di ba? Hindi asaboy. So yung mga, di ba, yung mga boy-boy dyan, so hindi alam yung maliliit na bagay. Wala, ayun nga, ayaw nila eh. Yun nga, foundation niya to, yung mga nangyayari niya. Tama, isipin mo, may 16 bang ano, di ba? Makatira ba Wala. isa, di ba? Di ba, kung ako, 16. yun nga, di ba, sabi niya, kung ako babae, di ba? Nangyari, ito, dalawang klase ng kitang. Yung isa astig, pareho kayong astig, di ba? Eh, ikaw, yung isa, nakatira dun sa nanay niya. Umaasa lang siya na may magluluto sa kanya, magbibigay sa kwarto niya. Eh, ikaw, tol, advantage ka. Sarili Ayun. siya. Ngayon, kung malupit yung babae ngayon, tol, alam niya kung sino ang ano doon. Daman, sino ang daman. The shit doon, tol. Ikaw, tol, pinaprepare ng ano, ayos. Wala kang inaasahan ka. Anyway, so ano, simulan na natin sa tanong. Sige. Okay. Simulan na namin sa tanong. Nasaan na ba yung mga tanong dito? Huwag lang yan, mag-ano na ako. Vlog ko lang yung ano ko, yung SoundCloud ko. Two-Face, search sa SoundCloud, Two-Face. Nandun lahat ng track ko. 16 track, maririnig nyo doon, iba't ibang genre. Dami na promise. Kung gusto niya, kung di niya magustuhan, okay lang, bakit? Yung mga reklamo eh, di ba? Paglalabas ako nila ko ng kanta, kahit di niya magustuhan. Gusto ko yun eh. Tola lang ng tola. Oo, yeah. Nakaraan hindi ko na iniisip yung nire-record ko. Nung pag-post ko sa SoundCloud nagulat ako yung hindi ko pinapost yung mixtape. Bulto, sabi ko, konsig kanta pala yung nagawa ko nung last month, yeah. Last month to yun. Konsig kanta pala yung nagawa ko yun. Sabi ko, nagulat ako. Tapos ano ba yun, kakapaan pa ng mix, pinag-aaralan ko pa yung mix, yung lahat. Kung paano ko matutuo yung ano. Ngayon, okay na, nagigets ko na talaga siya, mic na lang ang pinakakailangan ko. Yeah. Ikaw lang di pa nag-mix lahat. Oo, yeah, dito. Nakaganyan lang ako dito. Mahina lang yung volume, tapos kinakanta ko. Mix ko na. Lahat dito sa cellphone na to lahat. Ayan, Okay na. Question. Sino unang sasagot na ito, tol? Ano na lang to, tol? Siguro yung mga tanong na to, tol. Ano na lang to? Saluhan na lang. No? Ito, unang tanong. At tingin ko ito yung the best na unang pasukin nating tanong, tol. Ito. Sa paggawa nyo ng content, sabi niya kasi dito, sa paggawa nyo ng content, ang galing nyo, paano nyo ito ginagawa? Sa paggawa ng content, paano nyo ito ginagawa? Baga yung creativity ba? Sino ba gusto sumagot? Ikaw o ako? Sige. Para sa akin niya, masasagot ko yung tanong na yan kasi kami ginagawa namin to lahat for the love. Wala kaming hinahabol na kahit ano. Kaya lumalabas yung creativity, yung idea dahil gusto namin gawin yung ginagawa namin yun. Gusto namin to, hindi namin to ginagawa ng kumbaga nang labag sa kalooban namin na may hinahabol na wala. Ang hinahabol namin, magawa namin yung gusto namin gawin. Ayun yun. Kaya namin nagagawa Kita. Sabi nga ni Kuya mas pumuputo ka hindi ka pinagpawis.
yan. Line namin, lagi yun Totoo yun, pagka hindi mo masyadong binibigyo yung bawat galaw mo. Kaya yun nga, pag ginagawa mo yung isang bagay, parang huwag mong tignan yung pinatao. Gagawin mo lang yung gusto mo. Yung gusto mo. Dahil nga, ginagawa mo yun dahil para sa sarili mo. Dahil gusto mo yun para sa sarili mo. Gusto mo na lang tuloy ng mga tao. Yun nga, kasi nga, gusto mo ginagawa mo, mahal mo yung sarili mo. Dahil minamahal mo yung sarili mo yung ginagawa mo, minamahal mo tuloy ng mga tao. Kasi ginagawa mo yun dahil sa sarili, dahil ginagawa mo yun dahil gusto mo. Dahil hindi gusto nila. Natalangan din sila na. Baga kahit, ikaw sa Amerika, shit! Kawasan mo na, peace out to skies, bro! Yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Okay, babalik na ang Peace Eye to Skies podcast. Saan tayo natapos, tol? Sa paano natin nagagawa yung content. Yun nga, yung Hindi, siguro mo kung hindi na. Sa pinakamadaling explanation siguro kaya namin na gagawa ng maganda yun kasi ginagawa namin. Ayun na yun. Kasi kung di namin ginawa yun, siguro di kayo makakagawa ng maganda. Tama. Ayos. Next. Anong question dyan, kuya? Ay, si Kuya. Ikaw, Kuya, paano mo nagagawa yung mga mo sa brand mo, Kuya? Solo man ka, di ba, ya? Solo man, oh. Solo mission. Paano mo nagagawa yung mo doon, ya? Tol, nakakuha lang din ako ng idea sa ibang nakakuha lang din ako ng idea sa mga ibang brand owner yan, tulad nila Mac. Yan, sila Rakin, nakakuha rin ako ng mga tip dyan sa kanila. Tapos syempre yung sa content naman ng brand ko, tulong din ninyo yun yung, kasi di ba, sila Tang, sila Janus. Kumbaga, totoo talaga yung sinasabi nila, Koy, na kailangan mo rin talaga ng team. Hindi mo lang din nilagay ng solo mission. Mahirap. Kaya naman, pero mas madali kasi pag may grupo ka eh. Mas mabilis. Mas madami. Basta mas malakas ang puwersa, parang ganun. Janus. Paano natin nagagawa yun, tol? Ano naman eh. Kala kasi nung iba, pag nag-umpisa ka, magaling ka na, di ba? Paano Yeah. natin sinimulan yun, tol? Wala. Puro ano rin talaga, kung ano lang meron, ganun. Pinapagana lang namin. Tapos, kung babalikan nyo nga yung noon na video, di ba? Hindi naman ganun kagad ka. Video natin, no? Makikita nyo yung video namin noon. Pero ngayon, di ba? Along the way. Sabi nga ni Mac, di ba? Along the way, matatama mo naman yan, eh, di ba? Yun lang. Pero yung kasabihan eh, we will cross the bridge. Yeah! Totoo. Eto, next question tayo. Next question. May side hustle yung mga tropa eh, kaya pasensyahan nyo na kung minamadali namin to. Pero, bahala na kayo kung ano. Tsaka yun nga, ginagawa namin to kahit di nyo panoorin. Ano naman, kung di trending, hindi viral. Yup. Okay, next question tayo, tol. Maganda question dito next. Hindi ko na lang. Sama-sama ko na. Ito, maganda to. Paano mo pinadadama sa mga tao yung presence ng brand? Kumbaga, ito, explain ko yung tanong niya. Paano nalalaman ng tao na pisa yung suot ng tao? Yeah. Ayun yung pinaka, doon niya. Sagutin mo, ya. No. Kung paano mo pinadadama sa mga tao yung presence ng brand ng Pisay. Kasi ito yung paano pinadadama? Paano nila na lalaman kagad na Pisay yun. Kahit likod pa lang. Okay. Siguro tol, ano ba yan? Ano ba yung tanong na yan? About sa content pa rin ba yan o tol? Personal. Tingin ko brand na to eh. Brand na. Kumbaga tol, pag nakikita nila yung damit tol, parang napaka-organic lang tol. Napaka-organic ng di ba? Design, walang et cetera.
Tsaka ano siya, tol, paano ko pinadadama? Yung wisdom palagi, tol, sa every shirt. Wisdom kasi yung nilalapag dun eh. Oh, yeah. Tapos, minsan may wisdom siya na may insult, may wisdom siya na motivate. Basta, Pisay, personality, all about personality siya, tol. Baga, ano siya, tol. Pag dito, kung makikita niyo yung every shirt noon, tol. Baga, ano siya, bawat nakalagay doon, kailangan mo yun sa life. Parang ganun. Ganun yung presence. Parang kunyari, tol, may ano, tol, kung masabi ko ano, may taong malungkot na naglalakad, tol. Baga, tapos nakita niya kung ano mang makita niyang design doon, tol. Baga, lalambot-lambot siya. Meron tayong nilapag yun eh, no? Yun, parang, oo nga, no? Wapo ganun siya, no? Nasa Robinson tayong dalawa, di ba? Napag-usapan namin, sabi ko, tignan mo yung mga naglalakad. Sabi ko, ito mga naglalakad sa unahan natin, parang lulungkot eh. Sabi ko, pag ginunahan natin to maglakad, tas mababasa nila yung nasa likod natin. Nako, sabi ko, mapapaisip yung mga yan tungkol sa buhay nila. Kaya ganun ko, di ba? Tapos, parang ngayon din nagustuhan kasi ng mga ng karamihan na yung pagsuot nila, parang akala mo plain lang yung unahan di ba? Akala mo plain lang, yun lang. Pero hindi nila expected yung nasa likod. Gawa nga ng iba yung sinasabi, iba rin yung design. So, kumbaga iba yung design sa mga natin dito. Nasasakupan natin dito. Hindi siya yung typical na parang design sa unahan, design lang sa likod na parang ganun lang. Hindi naging ganun di ba? Nagkaroon ng sariling, ayun yung kumbaga yung naging branding. Na pagsuot mo yung Pisay, dapat matalino ka. Pero ako sa tingin ko kaya napapadama natin yung yung napapadama natin yung presence sa tol, sa tingin ko sa uniqueness na lang tol na ginagawa natin. Pati sa mga design ng damit. Actually, di nga siya design parang typography lang siya na type sheet no? Doon yun, parang ayun, lahat ng mga unique tol, may presence tol para sa akin. Totoo nga yun. Nagkakasagpuan lang yung mga presence pag magkakasama talaga. Next Ano, tol, may sasabihin ba kayo dyan? Kayo, sasagutin niyo ba? Ikaw, yung nasasagot mo ba yun? Tungkol sa Brand. Present. Sa akin siguro, as a brand owner, yung brand ko, yung mga design ko, hindi lang siya yung basta yung tungkol lang sa pagiging aslin Kumbaga, isinasa puso ko din. Kumbaga, ginagawa ko rin. Hindi lang basta lang yun sa damit. Kumbaga, yun. Kumbaga, kaya mo siya binrand na gano'n niya. Kasi sa'yo mismo nang gagaling na gano'n ka. Kaya ngayon, makikita nila yung Hustlers Formula para kumbaga ma-achieve din nila yung part na na parang natatapik na sila lagi ng sarili nila, parang ganon. Kumbaga, sabi nga akin ni Kuya na kumbaga, binibenta mo kasi yung yung present mo, kumbaga, pagkakapna sa tao. Branding mo yung sarili mo yung branding. Yun. Yung sarili mo yung branding. Yung baga tol, matter din talaga yung yung nagbebenta. Yung ganun tol. Kumbaga tol, paano nila magugustuhan niya kung di mo gusto yan? Paano nila mamahalin niya kung di mo mahal yan? Kailangan mo muna maniwala dun sa craft mo. Para maniwala din sila. Diba? Parang ganun lang. Sino ba namang maniniwala sa'yo? Kaya brand mo, yun, tungkol sa aslin. So, makikita ka nila, andyan ka lang, tambay ka lang, di ba? Parang, hindi rin, etong may-ari, hindi niya mapano sa sarili niya yung brand niya Hindi, isa rin sa mga nagmamatter din talaga na kung sakaling may product ka, paniwalain mo yung mga tao mo kung paano mo papaniwala. Dapat, ayun nga yung sinasabi ko dito sa kanya na paano tayo magbabranding ng Sando kaya sigar kung sakaling hindi tayo nagaganon. Sabi ko, para makapag-branding tayo ng ganun, kailangan
kailangan, tawag ito, maratrat natin sila na lagi nila tayo nakikitang nakaganto. Sabi ko, para antimano, pag nilabas natin someday yung ganyan, tol. May kukunik kagad sa atin. May alam na kagad nila kung ano yun, di ba? May idea kagad sila, gano'n. Ano? Salita, tol, panindigan mo. Oo, panindigan mo kung ano yung sinabi mo, kumbaga, yun. Ganun lang. Lagi, kahit saan, papanindigan lang talaga lagi. Yun naman talaga kailangan eh. Wag mo lang pagtitripan sarili mo na sasabihin mo yung ganito, tapos hindi mo pa lang magagawa. Ayun yun, doon ka masisira, kumbaga, doon ka may stuck ka talaga sa lahat ng bagay nun. Saka, isang araw lang na may hindi ka ma-turn sa table mo, yeah. Lahat makakapagbago yun eh. Totoo. Yun nga, yun. Yung tanong na yun, tol, pinag-usapan na yun. Sa brand. Presence ng brand. Ano? Tanong ata kay Kuya Jan. Yun. Next question natin yan. Tanong dito, mapera na ba kayo? Ayun yung tanong dito. Mapera na ba kayo? Ayun naman galing yung tanong na yan. Ito, ko lang. Kung yung iba kasi binimission talaga pera. Huwag mo muna missionin yung pera talaga. Yun talaga. Oo, kasi pupunta ka doon sa pera, pero dapat mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo, di ba? Tapos tanongin mo sarili mo, di ba? Sarili mo. Oo, tanongin mo sarili mo. Kasi minsan, kahit yung sarili mo, gusto ko rin yung matalo. Ngayon, paano mo kakalabanin, kakaibiganin mo yung sarili mo? Yun nga, siguro dito, mahilig kami mag-solo, kaya nagsama-sama. Yung tanong, mapera na ba tayo? Pero, wala. Si Kuya Kim masabi. Si Kuya Kim. Tol, sa ngayon, wala pa, pero soon. Yun lang ang kailangan namin. Yung pera kasi, ano na lang yun eh. Sabi ni Janus, pag na-build mo na yung sarili mo, money will follow na lang yun. Resulta na lang yun, resulta. Diba? Sagot ko sa tanong na mapera ba tayo? Ang sagot ko lang pare, maratrat kami, hindi pa kami mapera. Ang sunod na noon ay ang mapera talaga. Sunod na ratrat. Pag di na kami naratrat, tapos di nyo na kami nakikita dito nagdi-drip, baka mapera na kami noon na. Doon nyo na makikita. Kunwari, ngayon, nakikita nyo kami lagi naglalakad, lagi kami nasa labas lahat. Pero pag nakita nyo kami hindi nyo na kami nakikita dito, tapos Naghanap tayo noon. pag nakikita nyo kami dito sa labas, naghahanap kami ng pera noon. Hindi pa kami mapera. Hindi. Hindi kami nakikita. Ayun, doon na. Mapera namin. Tol, pag mapera na kami, wala na kami dito. Hindi na kami dito nagpa-podcast. May sarili na kaming room. May sarili na kaming tawag sa ganun, trap house ba tawag sa mga ganun. Ito kasi, sa ghetto kami. Ngayon, dito nyo masasaksihan nga kung bakit kung dito rin namin masasagot na hindi pa kami mapera. Umaratrat pa lang kami. Lahat dito improvise. Wala kaming hindi nga namin iniisip sasabihin nyo eh. Kumbaga, kaya nga kami nag-aslin para sa experience. Hindi sana eh. Kumbaga, bonus na lang yung pera eh. Babasagin ko lang saglit. Kasi minsan may mga sa akin na nagsasabi, yung yung tropa nyo, seryoso kayo lahat lagi. Hindi nyo naman nakikita yung likod ng cam namin kung gaano kami magsaya, di ba? Tulad nung kanina, sobrang organic lang. Mukha lang kami, nakikita nyo kami, mukha lang kami lain lagi, di ba? Pero pag naka-vibe nyo kami, masaya. Yun lang. Pero kasi hinilulog lang kasi sinabi niya. Pag laging seryoso. Kasi ito meron akong nabasa na sabi piliin mo lang yung oras na ngingiti ka. Kumbaga, hindi sa lahat ng oras lagi ka nakangiti. Kumbaga, dapat seryoso ka rin talaga. Nakikita ng tao, nang nakapaligid sa'yo na seryoso tong tao na to. Hindi siya para bastusin, lokohin, or ano man, gano'n. Kumbaga, yung sinabi mong yun eh. Kumbaga similarity rin na matutong magsabi ng no. Doon din yun niya. Kumbaga yung dalawang yun, isa lang din yun na
kung ganun ka sa appearance pa lang, ganun yung nadadala mo yung appearance mo ng ganun. E di, pag kine-question ka ng mga yun at nagno-no ka, talagang walang gagawin sa yung mga yun. Wala Diba? silang magagawa. Oo, ay yung decision mo eh, kumbaga, ayun na, hindi ka na nakukulutin, wala na silang ibang gagawin. Tatanggapin na lang nila yung bibitaw mong salita. Ganun. Pero yun naman, ano naman yun. Kaya lang sila siguro walang masabi. Or hindi na sila sasalita kapag sinasabi mo yun. Yan, respeto yun sa'yo. Respeto sa'yo. Kasi kilala ka nila eh. Dun sa tanong na yun, mapera na ba kayo? Ano naman yun, tol? May experience na kami. Pero mapera, hindi, wala pa. Wala pa. Ayun, pwede namin sabihin. Oo, yun lang, yun lang. Marami pa rin hindi na-experience. Pero Masasabi namin na medyo umaangat yung experience namin kaysa iba. Kumbaga, hindi naman sa totaling iba, hindi rin naman sa totaling karamihan. Kumbaga, may ilan lang din talaga na nalalagpasan na namin na hindi pa nalalagpasan ng iba. Parang ganun tayo shit ba? Kung nagigets nyo. Ayun. Build nyo lang yung build lang natin yung experience na foundation. Yo, temperature yung namin. Camera. At simulan natin ulit dun sa tanong na Kuya Kim, ano yung napili mong tanong, Kuya Kim? Paano tayo na? Yung tanong dito, sa tingin nyo, bakit gusto kayo ng mga tao? Yun nga, siguro, kaya kami gusto ng mga tao. Totally, hindi namin sure kung talagang gusto kami ng lahat ng tao, pero Para sa mga gusto. para sa mga gusto lang siguro sa pagiging genuine namin, yung pagiging totoo lang sa pagkatao mo. Kaya siguro kami nagugustuhan ng mga tao kasi kung ano yung tinatanong nila sa amin. Kung ano yung, kumbaga kung ano yung something na gusto nilang malaman tungkol sa atin, tungkol sa idea or knowledge natin, talaga sinasabi lang din natin. Hindi rin kami madamot. Walang madamot dito tayo na lahat dito mabait. Promise ko sa'yo, tol. Kaya ikaw kung wala. Mukha lang salbahe to. Ikaw, yung mga tropa mo. Dapat, basta, swerte. Kung may ganito kang crew. Swerte. No, yeah. Kung may ganito kang crew, swerte. Yun ang masasabi ko, swerte. Kung may ganito kang crew. Kumbaga, pagtanda namin na itong mga to, parang iba yung nakikita kong status eh. Oo, iba yung nakikita kong status talaga ya. Kumbaga, ayun nga. Yun, imasingit ko lang. Isang karangalan na makasama dito sa grupong to. Yun, thank you. Paano kami nagugustuhan? Wala, hindi namin pinipilit na magustuhan kami. Siguro, ganun. hindi rin namin Hindi na. kasi kung paano Paano kami magugustuhan? Parang ganun. Hindi talaga eh. Bagang on way namin pinapakita. bonus na lang na ganun. Di ba, mga nakaraan nga, di ba, may mga tayo. May mga tao nadaan. Di ba, Ra? Tol, hindi tayo mapapakain yan. Nagugutom pamilya natin. Parang ganun yung type shit. Parang ganun. Yun, hindi mo iniisip na magugustuhan tayo ng tao dahil dun sa iniisip mo. Yun nga, depende sa mindset lang. Saka, di mo naman kailangan magustuhan ka ng lahat eh. Tingin mo ba, gusto ka ng lahat, di ba? Mahirap yun. Mahirap yun, di ba? Do your thing, di ba? Para sa akin. Ano yung gusto ka ng lahat? Ano na yun? Alam mo nga sarili mo na ayaw mo dun sa iba eh, di ba? Tapos ngayon gusto ka ng lahat. Ayaw mo sa iba, tapos gusto ka ng lahat, tol. Hindi mo naman gusto ang lahat. Kung gusto mong gustuhin ka ng lahat, how? Paano yun? Pinagpala ka. Meron kasing Tol eh. Siguro kaya nila natanong yung mga ganung bagay. Kasi may mga tao kasi na, alam mo yung may mga taong nakukulong sa sarili nilang past. Kumbaga, alam ng taong yon na yung past niya is talagang bad past eh. Ang pangit talaga ng past niya. So, para sa akin siguro yung ganun, kalimutan mo na yon. I-build mo na yung future mo.
singit ko lang din. Ayan, may makukwento lang akong konti tungkol sa ganyan niya kasi dahil sa akin. Ito kumbaga para sa akin, napaka-dark talaga nung yung reality ko dati kaysa ngayon. Kasi dati bata lang ako pero yung ginagawa ko hindi pang bata talaga, ganon. Tapos nung kumbaga nararamdaman ko na parang ganito lang ba, ganito lang. Doon ko na naisip na ba't ko ba iniisip kasi yung nakaraan? Ganun, ba't ko ba kasi iniisip yung nakaraan? Iba na yung ginagawa ko ngayon, parang ganun. Tapos doon, nasa pulo ko ng sarili ko na yung mas maangas ka ngayon, nakala mo maangas ka dati. Hindi, mas may dating ka ngayon, parang ganun. Dati mukha ka lang talagang hindi ka talaga, yung akala ko sa sarili mo, hindi ganun, no? Hindi talaga ganun yun, parang nakita akong ganun. Ay ngayon, di ba, naglalakad tayo. Sabi ko, ano mo nga pala akong taka dati, kung tutuusin. Ganun na lang ako. Ay kung tutuusin, hindi wala talaga nakakaangas yung ginagawa ko dati. Nabawisit lang din pala ako. Sabi ko, kung ngayon ko nakikita yung batang yun, yung dating ako, kakaltokan ko talaga na malakas yun eh. Ay, kumaligalig ka. Gaganunin ko yun eh. Diba, sabi nga ni Mac, yung mga ganung bagay bumubuo ka ng foundation. Kung napapansin nyo, tol, or maisip nyo, yung daan natin, di ba? Isipin nyo, sinisira-sira muna yan bago pagandahin. Yun eh. Di ba? Kasi yung iba ngayon, masyado ng di ba? Kung kailan dulo na, sa kanila sinisira yung nila, di ba? Sobrang delikado na yung ganun. Kumbaga yung tol. Kumbaga, di ba may mga mayayamang tao na biglang nag-addict, tol. Kumbaga yun yung delikado. Yung delikadong gagawin mo, Hindi nila tol. sinabay sa process pa lang. No? Ang ganda nga, sinimulan mo na yun sa unahan eh. Huwag sa dulo. Tol. Kasi kung ngayon nila mararanasan yung mga ganong things yan, mas mas mababad up. Backed up talaga sila. Mas masisira. Na-addict sila sa comfort. Sa pagiging komportable. Kaya hindi na sila. So, sige, sabihin natin mayaman sila. Pero, yun nga, na masyado silang sa comfort nila. Wala silang people sa paligid nila, tol. Ngayon, hindi sila nakahawa ng energy, ng dapat gawin, ganun. Kasi nga, tol, meron talagang yumaman na tol. Pag mayaman na siya, tapos wala siyang foundation sa mga kaibigan, wala na siyang sinusunod no? Parang wala na siya pinapakinggan, no? Ganun. Ayun nga yung Mahirap ganun. Yung kumbaga pag sinanay mong solo ka lang, hindi mo na maiisip na na may tatapik sa'yo. Ayun yung pangit doon. Pag di mo na naisip na walang tatapik sa'yo, doon ka masisira, kumbaga. Doon ka maliligaw. Kasi wala na nakakapansin sa'yo. Kaya mas gustuin mo lagi kang pinapansin kaysa hindi ka na pinapansin. Mas maaayos mo pa kasi kung lagi kang pinapansin. Pag di ka na pinapansin, masyado nung parang tangina. Wala na talaga silang wala na silang wala na silang. So yun, siguro tol yung early stage na gento, di ba? Yung mga age na gento. Siguro dito mo nga binibuild yung socialize mo sa mga kaibigan mo. Sa mga tao. Kasi kung 35 ka na, tol, 35, 40, ang hirap ng makabounce back noon. May pagkaibigan ka uli? Tol, bubuo ka uli na kayo. Hindi na panahon yun na pagiging kaibigan, na pagiging pagkaibigan, di ba? Iba na yun. Prime na yun di ba? Prime mo na dapat yun. Packed up ka pa lang, no? Instead na prime mo na, tapos packed up ka pa lang. Papack up ka pa lang. Yeah, tingin ko kasi sa mga sa mga nakikita ko sa social media ngayon, ang iniisip nilang prime nila kung kailan sila nakakapagsaya eh. Gets mo ba Parang kahit mali yung ginagawa nila tapos masaya sila, parang ayun yung tingin nilang prime nila eh. Na fuck the rules sila ganun. Para sa akin hindi eh. Kumbaga, yung prime mo, pinaka-prime mo dapat chill ka na lang. Hindi ka nagtatrabaho sa edad mo 30, parang ganun. May system, may na-under ka ng pera na hindi ka nagalaw, ganun. Tapos inaasikasan mo lang yung mga appointment mo, parang ganun. Ayun yung prime, hindi yung prime mo magiinom ka, magtutiyong ikaw, tangin mo, bababae ka, bobo ka lang. Oras mo lang kalaban. Oras mo lang kalaban pag ganun na yung sistema. Ayun nga yung sinasabi kong paghahati-hati. Yung sinasabi ko sa favor nito nakaraan kasi ito. Naglalakad kami.
sabi ko sa kanya, pag napasok ko yung, pag nahati ko yung oras ko sa trabaho, career, tapos family, pwede na ako mag-aral ulit. Sabi ko gano'n, sabi ko ngayon, pag nahati ko itong tatlong to, dadagdagan ko pa ng isang ihahati ko. Para pag na-consist ko yung apat na hinahati ko sa isang araw na oras. Sabi ko, ayun, ikaka-level up ko ng ikaka-level up yan. Gawa lahat ng businessman dito sa mundo. Kaya nga sila naglalagay ng branch eh. Para mahati-hati yung oras sila, may iba't iba silang pupunta ng something, di ba? Yun nga, maganda nga yung ngayon pa lang na mapag-aralan mo na yung pag-budget ng oras. Kasi, someday, yung hindi napapansin ng tao, tol. Hindi nakikita ng tao na yung mga taong pag marunong ka mag-budget ng oras, tol, parang basic na lang sa'yo yung mga paparating pa na malalaki. Baga sa maliit pa lang, matuto ka na mag-budget ng oras mo. Marunong ka ng mag-set up. Nakokontrol mo na 8 a.m., 12 a.m., mga ganun set. Parang, yun nga, isa pa yun. Rin yun, subconsciously rin yun. Tol. Subconscious yun na hindi napapansin ng tao. Pagbabudget ng oras, no? Kaya nga merong taong nagsasabi na meron nga taong nagpapatanong na lang sa sarili na, tangina, ang bilis ng oras parang wala akong nagawa Isipin mo yun. Totoo yan. Singit ko lang, ano masasabi niyo sa mga taong nagsasabing naboboard ako, ganun. Yung di ba? Correct ka ba yan? No, hindi yung mga taong di ba? Mga ganong tao. May sinasabing bored daw sila, walang magawa dito. Ako yan, sagutin ko. Tingin ko yung mga nagsasabing board, sila lang yung may mga, alam mo yung may mga pinapagawa naman sa kanila, pero ayaw nilang gawin. Harap na nila yung gagawin. Oo, gano'n. Kumbaga, may pinapagawa sa kanila pero hindi nila trip, kaya nila nasasabing bored sila. Pero tama lang naman yung pinapagawa, parang gano'n. Na, ayaw mo lang talaga, parang gano'n. Alam mo na yung gagawin. O kaya siguro may mga taong boring kasi di nila alam yung game. Kasi kung alam na nila yung game, parang wala na silang oras para maboring Oo, tol, tama. maglalaro ka na dun sa battleground na yun eh. So wala ka ng oras para maboring. Masasabi ko naman dyan, tol. Kasi sa tingin ko, dalawa lang eh. Alam nila yung mission pero di nila ginagawa. Tapos meron naman na ayaw nilang gawin yung mission kasi boring talaga. Kasi tol, kung mapapansin nyo, ito, parang iano ko lang. Pag naglalaro kayo nung bata tayo, GTA, di ba? May mission naman talaga yun eh. Pero ayaw nyo kasi boring eh. Gusto nyo talaga manggulpi dun sa, manggulpi dun sa daan, di ba? Yun yung trip eh. Yung mission talaga boring, pero talagang yun yung iaangat no. Yun, tama. Nakagain ka ng respect. Ulit din ang larong yun, tol. Baga, binibuild. Yung larong yun, tol, all about build yun. Tutusin. Kasi yun eh. Kung papansin nyo, may plus gain respect doon. Baga, status mo. Grupo mo, crew mo, binubuo mo talaga sa larong GTA. Shoutout sa GTA. GTA. Anyways, next question tayo, tol. Ito. Maganda. Ito, siguro, okay na. Pasukin natin yung tanong na to, no? Paano kayo kumukuha ng mga model? Paano kami kumukuha? Ako, tol, para sa akin, paano kami kumukuha ng model? Ano lang, tol? Yun nga, organic lang. Kung sino lang available. At tsaka, syempre, kahit kumukuha mo ng model, hindi namin kailangan ng malalakas, hindi namin kailangan ng mga fame, hindi namin kailangan ng tutusin, mas gusto ko pa nga yung mga i-model yung mga drug source eh. Ganon. Mga ganon lang, parang organic, hindi sila exposed masyado sa SOCMED. Kung papansin nyo, yun talaga yung kinukuha namin model. Hindi siya fame, hindi siya actually ganon talaga kami kumuha ng model. Kung sino nila available, tsaka yung mga underground na tao, parang ganon. Napalabas ng potential. Parang ganun. Tsaka Mga mainit na yan. Ako sa tingin ko kapag nakakuha ng model si Mac bina-vibe check niya muna eh.
Yun, dito na namin tatapusin yung podcast. Inabot na kami ng init doon. Mapapansin nyo, putol yung bandang dulong clips. Yung mga session na question to. At ayun lang, magandang araw. Ito ang P-Site Skies Crew. Salamat.